right reason to be happy at this very time wherein the world is bombarded with this pandemic, COVID-19, with all the increasing death toll all over the world? Do we have the reason to be happy that we are staying in our house, cannot go out because of the enhanced community quarantine? Can we still say that we are happy or happy Easter? Considering the fact that marami sa ating mga kapatid ngayon wala nang kinakain, ang daming wala nang mga supply, kasi 5 kilos, 3 kilos of rice ang binibigay, good for 2 weeks. Do we have the reason to be happy? So siguro, ano na lang natin, baguhin na lang natin ating greeting, sasabihin na lang natin na sad Easter. Hindi. We have all the reasons to be happy. And one of these is the truth of preached by the apostles, the truth in the gospel. And what is the truth? The empty tomb. One of the first truths of faith that the disciples of Jesus, mga apostoles ni Kristo, are preaching is the empty tomb. Anong ibig sabihin ng libingan na walang laman? Empty. That Jesus is risen. That Jesus cannot be confined in the tomb. And we know, alam natin na bago siya pumasok sa kanyang libingan, pinatay muna siya. At yun ang ginagawa ng COVID-19 ngayon. Pinahirapan tayo, pinapatay niya ang ilan sa atin, at ipapasok sa libingan. Pero in general, ang buhay din natin dito sa mundo, maraming mga sufferings. There are many sufferings before we die. We will suffer and then die, and then put in the tomb. And many of us are afraid of these realities. Takot tayo na masaktan, takot tayo na maghihirap, at lalong takot tayo na mamatay. And Jesus proved in His life that He is the true life, and He passed through the sufferings and death and entered into the tomb for 3 days, and now He is risen. So, ibig sabihin, pinapatunayan ni Jesus na kung kasama siya, kung siya ang kasama natin sa buhay, according to the second reading of today, kung siya ang kasama natin sa buhay, yung mga sufferings, death, at saka yung pagpasok natin sa libingan, these are just momentary realities. Sa Tagalog, pangsamantala. Just a moment, momentary. Hindi sila permanent realities. Yung suffering natin ngayon sa COVID-19, hindi ito permanent. Ang pagkamatay natin dito sa mundo, hindi yan permanent. At yung tomb natin, hindi din yan permanent. At kung alam natin na hindi ito permanent, anong mangyayari? Hindi tayo matatakot kasi hindi yan permanent. So ano ang permanent na pinapatunayan ni Jesus? Permanente ang life. Life is permanent. Here on earth and the next life. Ano pang pinapatunayan niya? Happiness is permanent. Happiness is always there. Kahit nasa gitna tayo ng kahirapan, pwede tayong maging masaya. The apostles went back fearful yet happy. Nandoon yung happiness. Pinarusahan sila nung nagsalita na sila tungkol sa resurrection of Jesus. Pinarusahan, kinulong, tinurture, at iba sa kanila
Karamihan sa kanila pinatay, but they were happy suffering the tortures of martyrdom. So ang happiness permanente kahit in the midst of sufferings, in the midst of death, and even inside the tomb, happiness is still there. Life is still there. At hindi yan permanente. Tulad ng yung itanim natin na yung mga butil, seeds ba? If we sow seeds on the ground, momentarily, ang seed mawala kasi nandoon siya sa ilalim ng ground at mamatay siya. Pero pag silang ulit ng ng new seed or seedling, ang mangyayari, mayroong joy. Saan ang galing yung joy natin? Saan ang galing yung buhay na yon? Nandoon sa seed na pinatay doon sa ilalim. Ibig sabihin, permanente yon. Nandoon. At kung bigyan lang natin ng pagkakataon, talagang magpakita yan na nandito ako. So kung bigyan lang natin ng pagkakataon, ang happiness, nandyan yung happiness. Ang life nandyan. At ang pangatlo na binigyan ng Panginoon na permanente yung power of God. Ang kapangyarihan ng Panginoon, permanente. If we are in the midst of suffering, do not think that God is absent. Do not think that the power of God is absent. That is stubbornness on our part. So ito lang muna ang tatlo na patunayan doon sa empty tomb ni Jesus. If Jesus is there, permanente yung buhay, permanente yung kaligayahan, at permanente yung kapangyarihan ng Diyos. At kung nandito sa atin itong tatlo, ano pa bang hahanapin natin? So kung ikaw ay isang magulang, nag-suffer ka sa mga anak mo ngayon kasi nakikita mo na sila palagi at nakita mo na yung kanilang mga kahinaan na mga tamad pala sila, hindi tumutulong, malakas pa kumain, kahit sardinas o ubusin. And then wala ka ng supply, nag-suffer ka na. And then sabihan mo ang Panginoon, Lord, hindi ito permanent. Sasabihan ka ng Panginoon, okay, relax lang. Pag wala na kayong kakainin, mamamatay din yan. Pero hindi din yan permanent. Mag-resurrection yan. So, ibig sabihin, ang sasabihin ng Panginoon sa atin, if you are now suffering, please come to me. Tell me your sufferings and believe that I am with you. And I will teach you how to get out from this suffering. Ang nakakalungkot lang sa atin, pag meron na tayong sufferings, ang ating sinabihan ng ating sufferings ay ang ating sarili, mag-self-pity tayo, or ang ating kapwa na wala namang pananampalataya. Tulad ng isang asawa, wife, na mayroong suffering sa kanyang husband kasi mayroong kabit ang kanyang husband. Sinong sasabihan niya? Ang kanyang sarili. Hindi, magalit na siya. Pagkatapos, sabihan niya yung kanyang friend or kanyang family. And then, ang family din niya magsabi, ay, walang hiya talaga yung taong yan. Matagal ko na yung nakita na wala yung hiya. Hiwalayan mo na yan. Wala na. Sira yung kanilang pagsasama. So, dapat, doon siya magsabi sa Panginoon, Lord, mayroong kabit ang aking husband. Sabihan mo, Panginoon. Then, ang sabihan ka ng Panginoon, ano ngayon? Ano ang naramdaman mo? Masakit, Lord. Then, ang sabi ng Panginoon, anong gusto mo? Ay, ikaw, Lord, ikaw magsabi sa akin, anong gagawin ko? Then, sasabihan ka ng Panginoon, patawarin mo yan at magkaroon ka ng kaligayahan. Pag maniwala ka, patawarin mo yung husband mo, ano mangyari? Pag uwi niya, medyo masakit, pero nakita mo na ang kaligayahan. Magsasabi ka na, natutupad na dito ang aking pangako doon sa aming kasal. For better or for worse. So ito na ang worse. Umuwi na. Di ba? Magsabi ka na ng Panginoon, Lord, thank you for giving me strength na kahit sa worst moment, natanggap ko pa rin itong asawa ko. Kasi ito yung pangako ko. Di ba?
napakasarap damdamin na natupad natin, nagampanan natin ang ating pangako sa buhay. Ang dami nating pinapangako sa buhay, tulad ko isang pare. Sabi ko, Lord, hindi na ako magkakasala kasi pare na ako. Ngayon, nagkasala pa rin. Hindi, sabihan ako ng Panginoon, just get up, go to confession, and then continue your priesthood. O ngayon, mag-16 years na ako sa pagkapare. Ang dami ko ng kasalanan nagawa bilang pare. Ngayon, pare pa rin ako. O, nakaselebrate pa ng Easter. Baka bukas, patay na ito sa COVID. At least, nakaselebrate ako ngayon ng Easter. Easter Mass. O di, ang laking kasiyahan ito sa buhay ko na I can still manage to continue my priesthood despite my many failures in life because there is Christ in me. And there is Christ who forgive me and give me new strength and new conviction to continue. Sasabihin ko yung mga kasalanan ko, malampasan ko ito. Matigil ko ito. Matitigil ko ito because Christ's power is in me. At kahit nagkasala ako, nakakahiya sa aking pagiging pare, alam kong maging masaya pa rin ako nito kung aking tatanggapin at magpakumbaba ako and I will hold on to Jesus. Ang dami diyan na mga great preachers na dating mga drug addicts, dating mga nakulong, dating mga rapists at mga murderers. Tinanggap nila ang kanilang pagiging murderer. Yung nasa prison ministry pa ako, merong nakulong for multiple murder and rape. At nung nagbigyan na siya ng pagkakataon doon na makarinig ng mga sharings ng mga nagministry doon sa prison jail, nagbago yung kanyang pananaw sa buhay, nag-aral na siya sa Bible at nagsimulang preaching doon sa kaniyang mga kasama sa kulungan. Naging member siya sa pastoral team. At dahil sa kaniyang kabutihan after 5 years nabigyan siya ng pagkakataon na magiging parole, nakalabas siya at sumali siya doon sa mga volunteers for prison ministry. At ang nangyari, nagiging siya ngayon, active, very active na kasama na mga gumagawa ng prison ministry. At napaka-touching ng kanyang sharing, lalo na kung nasa harapan siya ng mga nakulong, yung mga inmates. Sasabihin niya, ako, inmates din ako. Mas malaki pa yung kaso ko kaysa inyo. Pero sa awa ng Panginoon, dahil pinatawad ako, binigyan ako ng pagkakataon. Napaka-effective, my dear friends. So ngayon, napaka-effective kung sa panahon nitong COVID-19, hindi tayo mawala ng pag-asa. At masaya tayong mag-enhance community quarantine. Masaya tayong mag-share doon sa ating mga biyaya sa ating kapitbahay na nahirapan din sa buhay dahil doon sa ating sitwasyon ngayon. At ito yung pinaka-message ng Easter. Life, happiness, and power of God are permanent realities in our lives. Sufferings, death, and tomb are momentary realities. Do not be afraid of them, but be afraid of being separated from God because of your sins. So let us strive to stop our sins according to St. Paul and think about heavenly things, heavenly realities, and be always a witness to God's resurrection, to Jesus' resurrection, as mentioned in our first reading, that the apostles are witnesses of this resurrection. And how to become witness? Prove the permanence of God's power, God's life, and God's happiness in your life. And this become the witness, the concrete witnessing of God's presence in our midst despite
many sufferings and despite the reality of death in our lives. So happy Easter to all of us, and greet your family members happy Easter, and prove to them that you are happy, you are not sad, because God is in your heart.